si RRD, ang topic natin na, tunay na dilawan. Yan. Tunay siya na dilawan. Konstitusyon ni Cory Aquino, pinoprotektahan. Yan. Yan. Pangalawang topic, ano mga kaibigan? RRD, walang kibo sa mga pasabog ni Las Cañas, Asierto, at marami pang iba. Diba? So, yan ang topic natin, no? Si RRD, kahit anong gawin ni Asierto, wala siyang say, no? Hindi siya nagsasalita tungkol sa mga yun, no? So, mga kaibigan, unahin natin itong isa. Si RRD, no, pinapakita talaga yung kanyang pagiging tunay na dilawan, mga kaibigan. Di ba kahapon sa aking vlog, no? Kahapon ba yun, no? Isang araw na ang sabi ko sa aking vlog, si RRD ay isang genuine, tunay talaga na dilawan, no? So, naikwento ko kung bakit, no, mga kaibigan. Umpisa doon sa pagtatalaga sa kanya ni Cory Aquino, no, na maging mayor ng Davao. At ito mga kaibigan, no, ito na, pinoproteksyonan ni RRD ang konstitusyon ng Pilipinas. Ang konstitusyon 1987 na ginawa ni Cory Aquino, no? Kung napanood ninyo mga kaibigan yung interview niya doon sa Davao, no? Ang sabi niya, bakit daw papakialaman ang 1987 Constitution? Maganda naman daw yun, no? Tapos, mga kaibigan, pinaalala sa kanya nung interviewer, no? Yung nagtanong sa kanya, pinaalala sa kanya nung 2016, nung panahon na siya ang naupo na presidente. Kasi nung mga panahon na umupo siya ng presidente, mga kaibigan, ay pinupush niya ang pagkakaroon ng pagbabago ng konstitusyon ng Pilipinas. At ang gusto niya talaga ay maging federal, no? Federal system of government. Pero hindi nga na-push kasi hindi naman siya strong president eh. Weak leader, weak president. Na kapag meron siyang gusto na ipa-implement, hindi siya nagtatagumpay pagdating din sa mga batas-batas na yan, sa mga gusto niya. Biro mo mga kaibigan, nagkakampanya pa lang siya mga kaibigan, di ba? Sinasabi na niya na gusto niya mabago ang konstitusyon, maging federal. At kita niyo, nagkaroon siya ng 6 na taon, pero hindi niya nagawa. Kasi nga, siya ay isang weak leader, no? Kapag weak leader ka, yung desire ng puso mo, no? Hindi mo kayang gawin, mga kaibigan. Ang pagkakaalam ko, ito talaga ay kanyang agenda na isa ito talaga sa aim, no, ng kanyang gobyerno, ang magkaroon ng pagbabago sa konstitusyon, no? Gawing federal. May vlog nga ako ng mga kaibigan pinaliwanag ko kung ano ba yung federalism. May vlog ako niyan, no? So, maganda naman yung federalismo. Ang problema lang kasi sa federalismo, mga kaibigan, parang ang Pilipinas ay hindi pa talaga ready, no? At lalo na sa mga nangyayari ngayon, mga kaibigan, na, di ba, sa Negros, hinawakan ng Tibes. Anong nangyari? Wala pang federalism yan, pero nagkaroon na sila ng mga private army. What for kapag naging federalism? Di ba mga kaibigan? Yung mga nagmamalabis sa mga politiko, lalo silang magmamalabis. At parang aariin na nila ang kanilang state. Kasi state ang tawag sa mga pag-federal system na tayo. Aariin na nila ang kanilang state as kanila talaga, at magkakaroon na sila ng mga private army. Kaya sa tingin ng ibang mga, hindi lang ng iba, kundi ng maraming mga political analysts, hindi pa talaga ready yung bansa natin sa federalism. Kasi nga, ang mga karamihan sa mga politiko ay meron silang tinatawag na hungry of power, no? Talagang matakaw, mga buwaya sa kapangyarihan, mga kaibigan, na kapag andoon na sila, gusto nila talagang sila talaga yung makapangyarihan. At ayun nga, mga kaibigan, madalas, no? Wala pang federalismo, pero
andyan na, nangyayari na yung mga private army na yan. No? Alam niyo na yan, di ba mga kaibigan? Gandang gabi. Tol, Admin Rich, shout out to Janet A. Ladra. Hi, magandang gabi. Albert Ganada, shout out kay Janet A. Ladra. Sabi ni Albert Granada. Maraming salamat sa panonood. So yun mga kaibigan, kaya para sa akin, hindi pa talaga ready sa federalism. Pero siguro po pwede na tayo mag-parliamentary, no? Maganda rin naman yung parliamentary mga kaibigan, no? Sa susunod na mga araw, pwede natin yung i-discuss yung parliamentary government. Maganda din yan, no? So, yun mga kaibigan, si RRD hindi niya na-push yung kanyang gusto na federalismo. Kasi weak leader nga siya, no? Pero kung siya ay isang strong leader, kayang-kaya niya yan mga kaibigan. Kaso, weak leader nga siya Kaya hindi niya na-push yung talagang main agenda niya. Ang alam ko mga kaibigan, main agenda niya talaga yan na mabago ang konstitusyon ng Pilipinas at maging federalismo. At ang nakakatawa ngayon mga kaibigan, dahil wala na siya sa pwesto. Pero mga kaibigan, eto ay nakita natin na ayaw niya. Bakit daw gagalawin ang 1987 Constitution? Maganda naman daw ang 1987 Constitution. Mga kaibigan, alam naman natin na bakit marami talaga ang gustong mabago na ang Constitution ng Pilipinas. Alam naman natin, di ba, ang sabi nga ni PBBM at saka ni Speaker Martin Romualdez ay yung economic provisions. At hindi lang tayo ang nagsasabi niyan mga kaibigan, maging yung mga foreign investors na pumupunta dito, maging yung mga nakausap ni na PBBM abroad, no, nung pumunta sila doon. Tinatanong mga kaibigan, kamusta na ang ating constitution? Kasi alam ng mga investors na yan, yung mga foreign investors na yan. Kasi dati, galing yan sila dito sa Pilipinas, no? Yung iba dyan, galing na dati dito yan. Pero nung naupo si Cory Aquino at binago ang konstitusyon ng Pilipinas, mga kaibigan, karamihan dyan ay naglayasan na rin. No? At isa pa mga kaibigan, yun nga, tinatanong nila sina speaker, ayos na ba yung yung constitution ninyo? Kasi sa constitution natin, 1987, maraming mga provisions dyan na hindi nagpapahintulot ng ownership sa mga foreign investors, no? Unlike sa mga Malaysia, Singapore, Vietnam na maganda yung kanilang constitution at saka mas open sila. At mga kaibigan, nagkakaroon naman yung advantage yun para sa ekonomiya ng bansa. Hindi naman ibig sabihin na malaki yung ownership nila dito, ilang porsyento. Hindi naman ibig sabihin dadalhin nila yan, lupa natin to Nandito yan sa Pilipinas. Kaya once na aalis yung mga yan, mga kaibigan, ipagbibili din nila yan sa iba. No, hindi nila madadala ang lupa natin. Kaya bakit kailangang matakot mga kaibigan, di ba? So, ito pa mga kaibigan, yung 1987 Constitution na yan ay bagamat tinatawag nilang Freedom Constitution, pero hindi totoo na yan ay Freedom Constitution. Unang-una, nililimitahan yan yung kagustuhan ng mga tao para iboto ang politiko na gusto nila. Particularly yung president, nililimitahan ng constitution na yan 1987 na iboto ang presidente na gusto natin. Ang tawag ko nga dyan, diktador na constitution. Gusto niya, isang beses ka lang maging presidente, tama na yan. Ang tao, mga kaibigan, ang mga Pilipino, alam naman natin, di ba? Kapag magaling ang presidente, gusto natin paulit-ulit Gusto natin, babalik pa siya. Kahit sana gawing 3 times. Maximum na yan After 3 times na manalo ka, wala na. Hindi ka na pwedeng tumakbo. Kahit 3 beses lang mga kaibigan, okay na ako Pero dito sa Constitution ni Cory Aquino, wala 1 beses ka lang. Pag natapos ka na, hindi ka na pwedeng ma-re-elect, hindi ka na pwedeng tumakbo. So para sa akin, kinikitil yung ating demokrasya, yung karapatan natin na pumili ng ating Pangulo, no? Kasi
Katulad niyan, si PBBM, maraming nag-a-aspire, maraming umaasam na sana si PBBM muli sa 2028. Pero paano nga mangyayari yan mga kaibigan na ayon sa ating Constitution, isang beses lang at hindi na mauulit pa. Kaya gusto ko talaga mga kaibigan na ang Constitution natin ay magkaroon talaga ng pagbabago. Kung hindi man con-con, at least cha-cha, diba? Charter change kahit hindi con-con kasi mas mahirap matrabaho at mas magastos yung con-con kaysa cha-cha. Cha-cha medyo medyo mabilis, medyo madali kasi meron ka lang babaguhin diyan na mga ibang mga provision sa constitution kung ano lang yung pwede, no? Bawa, kung gusto nyong may babaguhin sa economic provisions, pwede yan. Kung gusto din sa political, yung termino ng Pangulo, pwede rin, no? So, hindi naman ibig sabihin dito, ay, gusto nang baguhin yung term ng Pangulo. Ay, naku, ayaw nung umalis sa pwesto. Ayan, diktador. Hindi naman ganun eh. Kasi, ang hinihiling lang naman ng taong bayan, baguhin lang yung provision na bawal nang tumakbo, no? At least man lang, 2 beses, 3 beses, kahit yun lang, mga kaibigan. And, nasa electoral processes pa rin. So, hindi yung pagiging diktador. Kasi kahit naman na merong re-election, kung hindi naman siya iboboto ng tao ulit, hindi naman siya magiging presidente. Pero kung iboboto siya ng tao, yun, doon lang siya magiging pangulo ulit, di ba, mga kaibigan? So, para sa akin, hindi yun pagiging diktador, no? Kasi taong bayan pa rin talaga ang nag-decide na iboto ka ulit. Kasi nagagalingan ang taong bayan. Actually, ganyan yung nangyari kay President Marcos, mga kaibigan. Kaya nga, natatawa ako doon sa mga tao na sinasabi nila na, oh, diktador, ayaw nung umalis sa pwesto. Hello, si President Marcos ay nananalo. Nananalo siya. First na takbo niya, nanalo. Pangalawa, nanalo. Di ba nananalo siya mga kaibigan sa mga eleksyon? Kaya hindi mo talaga masasabi na siya ay isang diktador. Dahil pwede naman siya mapalitan eh. Kaso ayaw nga siyang palitan ng mga tao dahil nagagalingan. Di ba? Mas maraming bansa ang umunlad sa parliamentary form of government. Correct po, Eddie Fontanilla. At saka alam mo, Eddie Fontanilla, ngayon ko lang napag-isip-isip no, na bukod nga doon sa hindi pa ready yung mga Filipino at saka bukod pa doon sa maraming mga magmamalabis no, na hahawak sa mga state at magkakaroon talaga ng mga private army. Kasi di ba ngayon nga lang mga kaibigan, hindi pa federalism eh. May mga private army na, meron ng mga nagsisiga-sigaan, di ba? Katulad sa Negros o Tibes, di ba? Nagsisiga-sigaan. Mabuti sana kung katulad sa mga Romualdez, no? Ang Tacloban Romualdez country. Pero kita mo naman, hindi nila inabuso ang power nila. Wala silang mga private army. Makikita mo pag pumunta kayo sa Tacloban, no? Walang mga siga-siga na Romualdez. Pero magpunta ka dun sa ibang mga lugar na hawak ng mga politiko. May mga siga-siga sila. Pero sa Tacloban, wala ka makikitang Romualdez na naghahari-harian o nagsisiga-sigaan. Walang ganun, no? Mabuti kung lahat ng politiko ganun, no? Pero kung katulad yan, kinatibes, siga sa Negros, kung anong gusto, sige sila lang, di ba? Tapos yung meron pa yung sa Basilan, no? Madami kaya hindi talaga sa atin pauubra ang federalism. Parliamentary, okay ako dyan, no? Pangalawa mga kaibigan, pagdating kasi sa federalism, merong mga pagbabago sa batas, no? Halimbawa, yung batas dito, ang batas nasa Manila ka, ang batas kailangan, bawa lang no smoking lahat dito, mga public places, no smoking, pati mga public buildings, no smoking. Pag pumunta ka halimbawa, pumunta ka naman sa Baguio,
O, may batas din yan sila. Iba rin ang state nila dyan, iba ang batas. O, sa Baguio naman, pwede nang mag-smoke. Diba? Ganyan eh. Parang sa Amerika, diba? Lahat, ilang state ang Amerika? 56. Kung hindi ako nagkakamali, 56 or 50. Bawat state na yon, merong batas. At halimbawa, may hirapan eh. Andito ka halimbawa sa Manila, pagkatapos lilipat ka sa ibang lugar, mahihirapan kang mag-adjust. And then hindi lang sa pag-adjust mga kaibigan, yung pagdating sa mga legal aspects, no? Meron ding mga napakalaking adjustments kasi may mga pupwede dito sa Luzon na hindi pupwede sa ibang state, no? So, mahirap talaga. So, mas gugustuhin ko pa parliamentary, no? Ang government. Pero hindi natin, palagay ko, baka hindi ngayon ma-push yung talagang con na tinatawag. Baka lang mga kaibigan, cha-cha. Yung sabi nga ni na PBBM, tsaka ni na Speaker Martin, no? Cha-cha. At babaguhin lang doon yung talagang economic provision. At saka sana baguhin nila yung tungkol sa politika, no? Sa termino ng Pangulo, no? Baguhin sana 'yon, no? Na yung Pangulo ay magkaroon ng re-election para nang sa ganon makapili tayo talaga. Kasi ako sa totoo lang maraming mga tao gusto iboto uli si PBBM. Maraming tao hinihiling sana si PBBM na lang ulit ang presidente sa 2028. At hindi yun mangyayari kung hindi mababago ang ating constitution, no? Yung tungkol sa political provision na yan, no? Rosa Floriano, Marcos pa rin. Tama po kayo, Marcos pa rin, no? Delma Omatam Villar. Good evening, Admin Rich. Good evening din po. Joanne Bantog. Pera-pera lang mga sinasabi. Biglang nawa. Mga sinasabi mo, walang kalaman-laman. Walang kalaman-laman, ba't nandito ka? Diba? Okay, sino pa? Ang bobo naman to. Ano ang pangalan no? Napakabobo niya. Biro mo mga kaibigan. Nasaan na yun? Sandali, tingnan natin. Nasaan na siya? Napakabobo niya mga kaibigan Nawala siya. Baka dinilit mo ba ang Baka dinilit niya. Baka napahiya siya mga kaibigan. No? Gandang gabi. To Admin Ray, shout out to, nabasa ko na pala yan. No? Yan. And then Albert, nabasa ko na pala to. Gina Velarde, good PM po. Good evening din po sa'yo. And then Angelito Mortera, dapat si former PRRD ay tumahimik na lang sana at hindi na nagsalita. May show siya sa SMNI, doon siya naglabas ng mga sama ng loob. Nadamay pati SMNI, lumaki ang pamumulitika. Actually, Angelito Mortera, first day pa lang niya sa SMNI, yung gikan sa masa para sa masa. Sinabi ko na yan na sana si RRD wag na siyang magano ng show kasi napansin ko sa kanya kapag nasa show siya, yung madaldal pagkatapos na ilalabas niya yung mga sikreto niya nalalabas niya, no? Mga masasama pa. Kaya nasabi ko noon na sana wag na siyang magkaroon ng show kasi hindi siya po pwedeng magkaroon ng show kasi masyado siyang madaldal. Pati yung mga sikreto niya, pati yung mga masasama na mga ginawa niyong sinasabi niya, no? So, ang nangyayari, nahuhuli tuloy siya nanggaling mismo sa bibig niya. And then, kapag nahuli naman siya, kapag dinimanda siya, nagdi-deny naman. So, yun? Parang yung sinabi mo, kinakain mo. So sabihin mo, ay, hindi naman ganyan-ganyan. O, di ba? Dapat kung nasabi mo, panindigan mo na lang at i-ano mo na lang yung sarili mo. Kumbaga, ipagtanggol mo na lang ang sarili mo kung bakit mo nasabi yun. Panindigan mo na. Kaso ang nangyari kay PRRD, masyado siyang madaldal. Pagkatapos kapag nahuhuli siya sa kanyang bibig, yun,
iba ang sinasabi niya. Kunwari, hindi naman totoo yun. Wala naman siyang binanggit na pangalan, kesyo ganito, ganyan. Hindi naman tanga yung mga tao, di ba? Alam naman natin yan. Yan. Sunog na mga DD sheets. Ilaglag sila ni Duterte sa pulburon video issue nila. Mag-isip na naman ng bagong panira. Yan pa nga, mga guys, no? So, sunog na naman sila mga guys kasi eto, si RRD mismo ang nagsabi na wala naman daw talagang pulburon video. Tama nga naman si RRD, no? Kasi, mga guys, kung merong pulburon video, noon pa, di ba? Pinagpepiestahan na sana yan. At kung meron talagang pulburon video, alam niyo ba guys, napakalaki ng impact niyan sa political career ni PBBM. Hindi siya mananalo sa mga tinatakbo niya, no? Hindi siya mananalo mga guys. Kahit na siguro mag-barangay chairman, hindi mananalo yan kapag talagang totoo na may video. Siyempre makikita na, nag-ano ka, sino pa ang boboto sa'yo, di ba? Pero the fact na nakita niyo naman, very successful si PBBM sa kanyang political career, di ba? Binoboto siya ng mga tao. At kung titingnan niyo mga guys, wala pa yung mga DD sheets, no? Wala pa yung mga DD sheets na yan. Bago lang naman yan sila, eh. Bago lang naman nagkaroon ng Duterte, no? Ang talagang kumakalaban ng gusto sa Marcoses, lalo na sa kay PBBM, no? Ang mga dilawan talaga ang kumakalaban sa Marcoses. At ang mga dilawan talaga, mga guys, grabe talaga sila. Talagang sobra talaga yung kapag sila ay maglabas ng issue, kapag sila ay manira, grabe talaga mga guys. Pero the fact na ang dilawan mismo hindi nakapaglabas ng video, di ba? Kasi kung meron talaga yan, sa dilawan pa lang ilalabas na yan dahil talagang very eager sila na patunayan na masasama ang Marcoses, di ba? Walang nailabas ang dilawan. Although matagal na nilang ini-issue yan kay PBBM, pero wala silang nailabas. Pagdating naman sa mga DD sheets, ginawa din nilang issue, pero wala ding nailabas, di ba? At eto ngayon mga guys, mismo sa bibig na ng mga puon ng mga DD sheets nang galing na wala nga daw talagang pulburon video. Dahil kung may pulburon video, ang sabi niya ay matagal na yan na lumabas. Totoo naman, di ba? At ito pang guys, nang dahil sa kanyang kadaldalan, naipalabas patuloy niya, mga guys. Ang sabi niya, maraming leader dito, pati mga mayors, nagko-cocaine sa Davao. Although hindi niya binanggit yung salitang Davao, pero nasaan ba siya? Nasaan siya nung nagpe-press conference? Di ba nasa Davao siya? At ang sabi niya, marami ritong leaders, hindi lang mga leaders, pati maraming mayor dito na nagko-cocaine. So, ibig sabihin, maraming leader sa Davao at maraming mayor sa Davao na nagko-cocaine. So, ito ang nakaka-alarma mga guys. Kasi ibig sabihin pala, during his time, alam niya na maraming leader at maraming mga mayor na nagko-cocaine pero hindi niya pinapansin. Pero okay lang sa kanya. Dahil ba mga leaders? Dahil ba mga mayor? Pero kapag maliit na small-time user, small-time pusher, yun, ganun agad. Pero kapag mga leaders, tsaka mga mayor, okay lang? Ganun ang lumalabas mga guys. Kaya nga sabi ko, nakaka-alarma. Alam ba ito ng mga PNP? Alam ba ito ng NBI? Alam ba yan ng PDEA? Sino-sino yung mga leader na yon sa Davao at mga mayor sa Davao na nagkukukin? Dapat siyang mag-name drop. Sino yung mga kilala niya yun? Kasi pati yung mga, just in case may mga hindi nagko-cocaine, pati sila, madadamay. Pag sinabong,
mga leaders sa mayor nagko-cocaine. May isip na rin natin mga guys. Yung anak niya. Sino-sino ba ang mga anak niya na nag-mayor, nag-vice mayor? Diba? So, yan ba yung mga yan? Nagko-cocaine? So, dapat tukuyin niya sino-sino yung mga leaders at saka mga mayor sa Davao na nagko-cocaine para alam ng mga kapulisan, ng mga PDEA, ng NBI. At para anuhin yan, yung hulihin yung mga yan. Sino ba yan? Kung baka naman hindi lang nagko-cocaine, baka mga pusher or whatsoever or drug lord, di ba? At very ironic, yung kanyang mga kasama, mga barkada ng mga drug lord, namamayagpag, Peter Lim, pinauwi sa China, pinatakas, di ba mga guys? Tapos sasabihin ng mga DD sheets, yeah, nung panahon ni Duterte, inuhuli yung mga sino inuhuli? Sino ang chinuchugi? Mga maliliit na Filipino, mga mahihirap na mga small time na pusher at small time na user. Pero ang mga drug lords, diba? Nakakalaya. So, anong maganda dyan? Wala. Kung nagawa lang yung pagtutugbuhin yung mga inchik na yun, lahat ng mga barkada niya, baka bumilib pa ako sa kanya eh. Di ba? Kaso hindi eh. Nasan yung mga inchik na yun, ng mga drug lords? Walang nakakawala. Pinatapas niya. Yung iba, nasan? Di ba? Pero sino yung mga ginanon? Yung mga maliliit. Walang kwenta. Walang kwenta ang kanyang war on drugs. Ang kanyang war on drugs para lang sa maliliit na mga Pilipino na user at ng pusher, no? Para lang sa mga maliliit, mga small time. Pag big time, hindi niya kaya. Diba? Hindi niya kaya kapag big time. Ito pala yung ito pala yung isang DD Sheets. Sabi ni DD Sheets, mangmang na loyalista. Yan. Tapos sabi pa ni DD Sheets, no? Pera-pera lang, mga sinasabi mo, walang kalaman-laman. Yan. Yan ang sabi ni DD Sheets, mga guys, no? Pero nandito siya at nanonood, no? So, hayaan na natin si DD Sheets. Yan. Gusto kong, ayoko siyang i-block para makita niya everyday, mapanood niya everyday yung mga sinasabi ko. Malay mo, isang araw, biglang maliwanagan ang kanyang pag-iisip, no? Na, nga pala, nagkamali ako, nabudol ako ni RRD, no? So, yan ang dahilan kung bakit hindi ako nagbablock ng mga DD sheets. Kasi naniniwala ako mga guys na darating ang araw sa kakapakinig nila sa akin mga guys, yung mga DD sheets na yan ay maliliwanagan din. Kaya hayaan mo lang sila. DD sheet ka, pasok. Yan, Jose B. Baquilar. Tama yan. Papasukin mo yung mga DD sheets dito. Lahat ng DD sheets, pasok kayo. Juan Benong, correct. Gamit pa kamo ang confidential funds and intel funds mag-amang Duterte para patayin ng mga ordinary Filipino. Correct! Correct na correct. Carlo, very well said. Yan. DD sheet, isip EPs. Correct. Carlo, pusher or drug lords na mga yan, ma'am. Correct. Tama po kayo. Gina Velarde, good PM po. Maraming po salamat sa 100 stars. Gina Velarde. Sarah Fe Poon. Ang nanay niya ay dilawan. Alam lahat yan. Opo, tama po kayo dyan. Dilawan talaga ang nanay nun, no? Yung nanay po niya ang meron po yung bantayog sa China. Pinagawan po ni Xi Jinping ng bantayog sa China. Kasi ang nanay niya ay matagal po nagturo doon sa isang university, no, sa China. Kaya, sabi ko para VIP ang treatment sa'yo, pagawan ka pa ng bantayog, ibig sabihin,
special ka. Ibig sabihin, meron kang malaking ambag sa China. So, pag teacher ka sa China, usually ang tinuturo doon ay tungkol sa communism. Communism, mga guys, di ba? Yung mga Chinese nga, ng mga kindergarten Alam niyo ba yung mga kinder doon, mga bata, no? As early age, mga guys, na sila ay kinder, tinuturuan na sila ng mga tungkol sa pagiging komunista, no? Yung kanilang yung mga pag-uugali, no? At constitution, and then tinuturuan sila na parang i-adore, sambahin nila si Xi Jinping, si Mao, no? Chairman Mao. Ganun yung tinuturo sa kanila, mga guys, no? Dati, may napanood ako yung nag-expose tungkol doon sa China kindergarten, no? Kung ano yung mga ginagawa ng mga kindergarten, maliliit na bata, no? At yun nga, mga guys, biro mo pinapanood sila ng mga TV. Mga maliliit na bata pinapanood sila ng mga TV. Tapos, ang laman lang ng TV, yung presidente ng China, Xi Jinping. Tapos, sina Mao Zedong, tinuturo sa kanila yung mga ng pagiging communist. Ganon, guys, ang mga tinuturo ng mga teacher about communism, no? Kaya, masasabi mo talaga, yung nanay pala talaga ni RRD, komunista. So, bakit siya pinagawa ng bantayog doon? Ngayon, alam na natin bakit gano'n na lang si Sara Duterte, di ba? Wala siyang sinasabi, mga guys, kapag sabi ko nga sa inyo, kahit siguro pagbabarilin ng mga Chinese Coast Guard, yung ating mga mangingisda, tsaka Philippine Coast Guard natin, baka tatahimik lang yan. Walang sasabihin yan, mga guys. Sabi ko nga titignan ko pag merong isang napakalaking pangyayari, no, sa West Philippine Sea, yung mahigit pa sa water cannon, yung talagang mas malaki pang pangyayari. Mahigit pa doon sa water cannon, tsaka yung pagbangga ng barko ng China. Pag may nangyari na mas mahigit pa dyan, titingnan ko talaga kung wala pa rin sasabihin si Sara Duterte. At kung wala talaga siyang sasabihin kahit na mangyari yun, mga guys, wala talaga siyang kwenta. Hindi siya Pilipino. Isa siyang makapili. No? Makapili. Umuwi na lang siya sa China dahil talagang wala siyang kwenta na vice-presidente. Kasi, bakit siya magkakaroon ng kwenta? Pilipino siya, sinasabi niya, Pilipino. Vice President of the Philippines. Pagkatapos, baliwala sa kanya, yung ginagawa ng China. So, wala siyang kwenta. Wala siyang kwentang vice-presidente. Kahit na marinig pa niya ang sinasabi ko, wala kang kwentang Vice President ng Pilipinas. Bumaba ka na dyan sa pwesto mo. Diba? Juan Benong, matagal ko nang alam na dating member Yellow Movement si Cory Aquino, si Soledad Roa Duterte para pabagsakin President Ferdinand Marcos Sr. Opo. Yung nanay ni Duterte yung namumuno sa mga yellow ladies, no? At sila ay nagmamarcha dyan sa plaza ng Davao. Juan Benong, bago mag-red tag, mga DD sheet, dapat mag-amang Duterte muna ang red tag. Ano yun? Nawala siya. And then, Fernando Mutos, tama ka, ma'am. Rich. Yes po, Fernando Mutos. SBD supporter, BBO Duterte, pasok. SBD, di ba yan yung, ano ba yung SBD? Ang alam ko kasi yung Duterte Bastos supporters, no? Sara, SBD, Sara Bastos supporters. Yan. Oo nga, no? SBD. Tama.
And then, correct, gamit pa kamo ang, nabasa ko na yan. Yan. Uy, bebang, talagang dilawan na kadugo at kauri ng mga didishit hanggang ngayon. Hindi ko kayang tanggapin. Si Risa Hontivirus, grabe ginagawang paninira kay PBBM at talagang kung paano nila binastos at si Manuela Raul. Pero, nawala. Nawala, guys. So, yung nga mga kaibigan, no, si Duterte, talagang siya, talagang masasabi natin, no, nasa ginagawa niya ngayon, hindi talaga siya pro-Philippines, kundi pro-China, silang mag-ama, no? So, pangalawang topic natin, yung pangalawang topic natin mga guys ay si RRD, mga kaibigan, tahimik siya sa lahat ng mga binabato sa kanya ni Las Cañas, ni Asierto, ni Trillanes, ni De Lima, at doon pa sa mga iba pa, no? So, mga kaibigan, alam naman natin no, yung mga binabato kay RRD, no? Ni Las Asierto, ni Las Cañas, no? Ang sinasabi nga nito mga kaibigan, siguro narinig nyo na yung mga video, no, yung mga interview sa kanila. Ang sinasabi ni na Las Cañas, na Asierto, meron pa yung tinambangan, no? Pero syempre hindi na nakapagsalita yun kasi talagang tinambangan na. Tapos yung meron pang isa na nagtatago, na kalimutan ko yung pangalan mga kaibigan. So, eto mga kaibigan, ang sikat na sikat ngayon na palagi talagang nagpapa-interview itong sina Asierto at si Las Cañas, no? At yung kiniklaim nga nila mga kaibigan na eto si Las Cañas, siya yung dating hitman, no? Ni Duterte sa Davao Death Squad group, no? Mga kaibigan, no? So, dito mga kaibigan, etong si Las Cañas, ang kwento niya, isang araw, nagkaroon siya ng spiritual awakening. Parang nagsisi kasi siya mga kaibigan. Sabi niya, kwento niya, nagsisi siya. And then pumunta pa nga siya sa pare. Katoliko pumunta siya sa pare, tapos nagkumpisal, tapos sinabi niya yung mga kasalanan niya. And then sabi nga niya mga kaibigan na gusto niya makulong siya at saka si RRD. Kasi para daw mapagbayaran nila yung kanilang mga kasalanan, no? Yun lang daw ang paraan para mawala yung yung sa konsensya niya kasi talagang kinokonsensya na daw talaga siya. Kaya nga mga kaibigan, sabi ko, naniniwala ako sa sinasabi niya kasi nagkaroon siya ng spiritual awakening. Tapos hindi naman niya sinisave yung sarili niya. Gusto nga niyang makulong mga kaibigan. Kung narinig niyo yung interview sa kanya, gusto niyang makulong para mapagbayaran yung mga kasalanan nila ni RRD. Gusto niya kasama din si RRD kasi si RRD nga ang sa kanila, yung nag-order at ang nagbabayad. According sa kanya to, mga kaibigan, siguro napanood din yung kanyang madami siyang mga interview sa kanya ng Vera Files, meron din sa Rappler, tapos andyan pa si Asierto, no? Mga ini-interview. So, ang claim na nitong si Las Cañas, si RRD, ay tinatawag na Lord of all drug lords in Southern Philippines, no? Kita niyo, Lord of all drug lords in Southern Philippines. At ito daw si RRD, no? Yun nga mga kaibigan, ditong si Asierto, di ba? Nag-imbestiga sila mga kaibigan na tungkol kay Michael Yang tsaka doon sa ibang mga Chinese, no? Na napag-alaman nila na may kinalaman sa mga droga. Pagkatapos, dinala nila sa Malacanang, nung pinakita nila kay RRD, nagulat na lang sila, no? Si Asierto, nagulat na lang sila kasi bakit bigla inakusahan sila na sangkot sa droga, no? At yun, pinaghahanap na. So, mayroong ibig sabihin mga kaibigan na although hindi sinasabi kung bakit sinangkot sa droga, na kunwari,
pinaratangan ngayon ni RRD nakasangkot sa droga pagkatapos pinaghahanap na kasi nga parang yun ay isang pagpoproteksyon no kina Michael Yang na imbis na sabihin ay maganda ito sige imbestigahan natin ang ginawa ni RRD ay yung mga nag-iimbestiga ng mga kapulisan sila yung pinersecute at sila ngayon yung pinaratangan na sangkot daw sa droga. So, isa lang ibig sabihin, binaliktad sila mga kaibigan. Kasi para hindi nila matuloy yung kanilang mga investigasyon kina Michael Yang. At ang ginawa pa ni RRD, yung si Michael Yang, talagang inarbor niya sa pamagitan ng pagtatalaga kay Michael Yang as Presidential Economic Advisor. Kita niyo naging Presidential Economic Advisor kahit na hindi siya pupwede kasi Chinese siya Chinese citizen. At sa batas natin mga kaibigan, kapag ikaw ay Chinese citizen, hindi ka pupwede na maging presidential advisor, hindi ka pwede na magkaroon ng pwesto sa gobyerno. Mabuti kung half Chinese, kaso Chinese talaga yan, no? So, doon pa lang makikita natin mga kaibigan kung itutugma-tugma natin yung kanilang mga testimony, no? Testimony ni Las Cañas, ni Asierto, yung dalawa pa yun eh. Pero yung isa kasi na talagang tinambangan na, tapos yung intelligence ni Trillanes, tapos si De Lima, marami mga kaibigan na nag-expose niyan, no? At talagang sila ay meron talagang mga solid na mga evidences, no? Pati yung mga kontrabando, mga kaibigan, mga kontrabando na dumadating sa Davao, no? Mga kontrabando ng mga shabu, mga shipments. Kita niyo mga kaibigan? Kapag gine-check ng mga kaibigan, kung kanino yun, sino yung mga consignee nun, lumalabas na konektado sa pamilya na Duterte. Diba? So, mga kaibigan, pagtugma-tugmain nyo lang ito. Lahat-lahat ng mga testimonies, lahat ng mga ebidensya, pagtugma-tugmain nyo lang, i-gather nyo lahat pagkatapos mag-isip kayo mga kaibigan, matalinong pag-a-analyze mga kaibigan, pati yung mga actions na ginagawa ng RRD mga kaibigan, pati yung pag-amin niya na gumagamit siya ng marijuana sa palasyo ng Malacanang. Kasi di ba mga kaibigan, si RRD madalas, di ba gabi siya nagtatrabaho. Di ba? At para siya ay mag-stay awake, para hindi siya makatulog at ano pa rin ang kanyang isipan, kailangan niyang kailangan niyang mag-marihuana sa palasyo. Ang presidente noon nagmamarihuana sa palasyo. Inamin niya yan mga kaibigan na gumagamit siya ng marihuana. Presidente, imagine nyo mga kaibigan, presidente, nagmamarihuana sa palasyo. Pag naisip ko ngayon mga kaibigan, parang nakakadiri, di ba? Talagang nabudol tayo ni Duterte, mga kaibigan. O sabi ng kasamahan ko, mga kaibigan, huwag mo na itatopic yan kasi sensitive yan. Baka may bigla na lang ipatumba ka. May nagsabi sa akin, concern sa akin yung kasamahan ko, huwag ko na daw itatopic yung mga tungkol sa mga ganyan. Sara Pineda, good evening po, ma'am. Good evening din sa iyo, Admin Rich. Patunay lang po na walang lihim na hindi malalantad. Correct po, tama kayo. Walang sekreto na hindi mabubunyag. Lahat mabubunyag, no? Tama po kayo dyan, no? Pero ang ano po kasi nito, yung mga DD sheets po, ha? Yung mga DD sheets, nalalantad na, pero pilit nilang binibigyan ng reason. Pilit nilang pinagtatanggol. Eto nga lang issue na to, di ba? Yung sabi ni Duterte na marami namang leaders at saka mayor sa
mayor doon, no? Maraming leaders at mga mayor dito na gumagamit ng cocaine. Parang ako pa lang yata ang nag nito, ang sa tingin ko wala pa, hindi ko pa nakikita yung ibang vloggers na napansin, no? Parang hindi nila masyadong napansin yung statement na yun ni RRD. Pero ako napansin ko kagad, sabi ko, very alarming ito. Nakakabahala ito. Kasi alam niya na maraming leaders, maraming mayor doon na nagko-cocaine. Pero bakit parang wala naman siyang ginawa? Di ba? Sino ba ang taga Davao na mga leaders at mayor ang inimbestigahan na hatulan? Sino? Magsabi nga kayo sa akin, sino ang taga Davao, mga leaders or mga mayor ang naimbestigahan at nakulong? Mga taga Davao, sino? Parang wala, di ba? Kaya yun sinasabi ko mga kaibigan, na kapag taga Davao, baka dahil distrito niya, baka dahil baka gumagamit, o I mean, baka nakikinabang sa kanyang negosyo. Kasi ayon kay Las Cañas, ayon kay Las Cañas, merong shabu laboratory. Nagluluto daw ng shabu sa Davao. Yun ang sabi ni Las Cañas, nagluluto ng shabu sa Davao. At naalala niyo yung si Parohinog sa Cagayan de Oro, mayor na ginunod. Mga kaibigan, ang sabi po ni Las Cañas, kakompetensya ni RRD. Kakompetensya ni Superman. Superman, pag sinabing Superman, si Digonio. Kaya daw pinaganon si Parohinog ng Cagayan de Oro kasi mahigpit na kakompetensya ni Superman. So, ibig sabihin, ayaw ni Superman na merong kakompetensya. Kailangan siya lang. Kasi lugi negosyo eh. O lugi negosyo. Merong kakompetensya. Dapat siya lang. Diba? Yun ang sabi ni Las Cañas. At mga kaibigan, sa tingin ko, very credible si Las Cañas kasi malapit siya kay Superman. Tawagin na lang natin Superman. Yun ang tawag nila kay Digonio. Malapit siya kay Superman. Siya yung inuutusan. Na kapag merong mga pinapaganon, siya yung inuutusan. Diba? Kaya kapag merong yung may mga ganyan, mga kaibigan, masasabi ko, credible to kasi first-hand experience. Malapit siya kay Superman. Ano siya? Diba? Taga-ganon siya kapag may mga order. Diba? Mga kaibigan. Pero, ang malungkot nito, ang mga DD sheets, wala. Hindi nila pinapansin yan. Okay lang sa kanila yung mga kaibigan. Hindi naman daw yan totoo. Kita niyo yung nila na yung mindset nila mga kaibigan. Super brainwash sila. Kahit gabundok ng ebidensya. Pero, sa cocaine video ni PBBM, kahit wala namang manifestation, kahit wala namang video, pinapaniwalaan nila. Pero kay RRD, kahit na napakarami na santambak ng ebidensya, ayaw nilang paniwalaan. Anong tawag sa kanila? Bobo, tanga. Ang mga DD sheets ay mga bobo at mga tanga. Mga bugok. Kasi, at saka ututo. Kasi biro mo kahit na andyan na lahat ng mga evidence na nagtuturo sa Duterte, wala, hindi nila pinapansin. Kasi nga sila nga ay mga bugok.
at mga tanga na mga supporters at bastos pa, no? So, baka isa na si Digong ang nagkukukain ng mayor pa siya. Ay, tama po kayo dyan. Alam niyo po, hindi niyo, yan talaga, sa tingin ko, totoo talaga yan. Alam niyo kung bakit? Nakakaya niyang pumatay ng tao. Di ba siya mismo nagsabi? Pumapatay siya ng tao. Na siya daw ay lumalabas sa mga street ng Davao, sakay ng kanyang big bike, at namamaril siya ng tao. Hindi naman magagawa ng hindi yan magagawa ng tao na matinong pag-iisip. Tapos ano pa? Yung suspected drug users na mga female, pinarape. Habang investigation with rape, pagkatapos ni-require pa niya ang mga kapulisan, kailangan manood. Gawain ba yan ng tao na matino ang pag-iisip? Hindi. Hindi yan gawain ng tao na matino ang pag-iisip. Gawain yan ng isang tao na makademonyo. Isang tao na under the influence of drugs. Diba? Kasi nagdudroga siya. Sa totoo lang, nagdudroga yan. Naamin nga niya, diba? Inamin niya. Lango siya sa fentanyl. At inamin niya na nasa Malacanang siya, gumamit siya ng marijuana. Para daw mag-stay awake siya kasi gabi siya nagtatrabaho. Mga kaibigan, gabi siya lagi. Kung hindi marijuana, shabu ang tinitira niyan, sigurado ko. Kasi bakit stay awake siya sa gabi. Diba? So yan talaga ang addict. At ano pa? Challenge siya noon ni Trillanes magpa-drug test. Hindi siya nagpa-drug test. Diba? Isa PBBM. Nag-ano siya no na, nagko-cocaine. Anong ginawa ni PBBM? Nagpa-drug test. Dalawa pa. Puro negative. Yung isa sa cocaine, yung isa sa shabu. Negative lahat. Pero si Duterte, kahit isang drug test, never pa siyang nagpa-drug test. Yun ang talagang legit na addict. Diba? Fernando Muto, nabudol nga tayo, Ma'am Rich, kasi napilitan ako, binoto si Sara. True, tama po kayo. Diesel Tanaka, good evening po. Good evening din po. Yan. Nabudol po talaga tayo, no? Tama po kayo dyan, nabudol tayo. Yan. Yan. Tingnan natin yung mga ibang balita, ngayon. Ano to? Wala mga kaibigan na. Punta tayo sa PCO, Presidential Communications. Okay. 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 Okay.
Okay. Mga kaibigan, ito, basahin ko lang itong balita ng ABS-CBN. Sabi, former President Rodrigo Duterte said in a press conference with Davao Media on Saturday evening that he would like to talk indirectly to President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. on the investigations with SMNI channel. Ang concern ko lang ngayon is to help my friend si Pastor Kibuloy dahil sa totoo lang itong NTC wala naman silang nakita. They have not come up even on allegations of any wrongdoing. Duterte said, oh, parang mali. Kasi 'di ba mga kaibigan, nung umatad kami no ng meeting no ng yung sa franchise ng SMNI. Ang NTC mismo mga kaibigan, sinabi nila na maraming nakita nga ng mga paglabag, no? Paglabag ng SMNI. Kaya nga sila sinuspinde. Bakit sabi ni RRD walang nakita? Even on allegations of any wrongdoing. Mali yung sinasabi niya. Tapos mga kaibigan, basta ang gusto lang daw niya ngayon ay he would like to talk indirectly to President Marcos. Mga kaibigan, siguro ito yung reason bakit parang mabait siya. No? Mabait siya kay BBM. Baka gusto niyang kausapin siguro tungkol doon sa SMNI para makapagpatulong. Gusto niya magpatulong. No? So, pagdating naman kasi dito mga guys, no, hindi, ang Pangulo natin si PBBM, hindi siya hindi siya makikialam. No? Unlike noon sa panahon ni RRD, nasanay kasi siya na nakikialam siya no, sa issue ng ABS-CBN, nakikialam siya sa issue ng mga kay De Lima. Siya mismo yung nag-push na ipakulong si De Lima dun sa mga ibang issue. Siya palagi, no? Ngayon, sa panahon ni PBBM, akala niya siguro ganito pa rin. Hindi naman ganun si PBBM, no? So mga guys, hindi siya matutulungan ni PBBM pagdating dito kasi si PBBM ay hands-off siya pagdating dito. Hindi siya nakikialam sa mga issue. Lalong-lalo na kapag wala naman kinalaman ang presidente. Wala naman kinalaman ang presidente dito eh. Ano yan eh, issue yan ng mga individual, kanilang mga kampanya, di ba? Kanilang mga kumpanya. So walang kinalaman siya ng presidente. Anselma Candaroma. Good evening, Ma'am Rich. Good evening din po sa iyo. Delna or Matam Villar. Walang kinalaman doon si PBBM. NTC at HOR ang kausapin niya. Sa NTC po yan. Kasi ang HOR naman ay nag-aano lang nag-iimbestiga. Tapos, ang desisyon pa rin talaga ay sa NTC. No? Bawal sa taong isang kidney na lang mag-take ng illegal drugs at mag-inom ng alcohol drinks. Correct po, no? Correct po kayo dyan. Tapos sinahamon ni Roque na magpa-drug test ulit ngayon si PBBM. Bakit di niya hiramin? Bakit hindi niya hinamon si Duterte noon? Tama po. No? Tsaka bakit pa magpapadrug test? Ano pa drug test na? Yan. Yan. Mga kaibigan, shout out na ako, no? Salamat po sa panunood. Salamat po kay Albert Granada. Maraming po salamat sa panunood. And then, si Anselma Candaroma, maraming po salamat sa panunood. Delna or Matam Villar, salamat sa panunood. Juan Benong, salamat po sa panunood. No? And
Delna Ormatan Villar, salamat po. Fernando Muto, salamat po sa panunood. Lisel Tanaka, salamat po sa panunood. Jose B. Bacalar, salamat po sa panunood. Carlo, salamat po sa panunood. And Beth Bang, salamat po sa panunood. Gina Velarde, salamat po sa panunood. Pati sa 100 stars. Sa Sarah Fe Pun, salamat po sa panunood. Albert Granada, salamat sa panunood. Johnny Bantog, salamat po sa panunood. Eddie Fontanilla, salamat po sa panunood. Albert Granada, salamat po sa panunood. No? So maraming po salamat sa lahat po ng nanood. Angelito Mortera, salamat po sa panunood. No? Maraming po salamat sa lahat po ng nood. Rosa Floriano, salamat po sa mga sa panonood at sa lahat-lahat po ng mga nanonood ngayon na hindi ko po nabanggit. Maraming po salamat. No? At ito po muli si Admin Rich nagsasabi, fight fake news, expose the truth. Bye! Kita nyo na mga guys, Admin ang Reach. pinapakalat na balita ng mga taong gusto lang talaga sirain. Comentarista. Nakita naman natin na ang kanilang mga pinapakalat ay walang katotohanan. Ano pa man karami ng mga taong sa'yo ay gagalit, ang talaga naman ikaw ay hinihiba. Pero, galingan mo lang. Dagdagan mo pa, mga kaibigan. At the end of the day, performance doesn't lie. Ito po mga kaibigan, muli si Admin Rich. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news and expose the truth. Fight fake news and expose the truth. Fight fake news, expose the truth.